Hello. Gusto ko lang sana ikwento sa inyo yung personal kong experience nung 13 years old pa lang ako. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Isa din ba ang pamilya nyo na mahilig mag-outing tuwing summer? Kasi isa ang pamilya namin doon at hindi ko inaasahan na sa pag-outing namin yun, doon pala ako muntik na mawala sa mundo. Taga Rizal kami. Kung gusto nyo na specific, taga Lamar Village kami sa San Mateo, Rizal. At isang umaga, nung 13 anyos pa lang ako, meron kasi kaming family friend na may tahian. At ang sunod na nangyari, nagkayayaan na maligo. Pero hindi typical na resort ang pinuntahan namin. Kung taga Rizal kayo, alam kong pamilyar ka mo sa kilalang dam sa Rizal. Baka nga makarelate kayo sa kwento ko. Kasi yung pinuntahan namin na dam ay tinatawag na Wawa Dam. Marami ng mga kwento ng mga syokoy, mga espiritu, mga white lady sa dam na nangunguha daw kada taon. Marami na din ang nalunod at ang pinaniniwalaang rason ay hinila daw ng syokoy sa malalim na parte ng dam. Kung titignan nyo ang mga report ng una, makikita nyo ang mga insidente sa nasabing dam. 13 pa lang ako noon at oo, natatakot ako pero hindi ko din alam kung totoo. Pero ang totoo, naniniwala naman talaga ako noon. Nagready na kami noon ng mga gamit at excited na excited ako. 4 kaming magkakapatid at ikatatlo ako. Maliit pa ang sumunod sa akin kaya ang atensyon ni mama ay nasa bunso naming kapatid. Bumiyahe na kami papuntang Wawa Dam at pagdating namin sa lugar, namangha pa ako sa ganda. At bago ka makarating doon sa dam, dapat maglakad ka muna papunta sa ilalim. Kung nag-hike kayo, yun yung tinatawag na descend. Yung madadaanan nyo ay mga malalaking bato, maraming kahoy at syempre maraming tao. At yung nakakabigla doon, may cottage pa. Hindi ko nga aakalain na kahit maraming kwento na kumakalat na nalunod, may mga nagtatayo pa ng cottage at dadayo doon. Nagsimulang masaya ang pagligo namin. Kainan, tawanan, paglalaro, tampisaw. Pero hindi nagtagal, meron ang nalulunod. Pero agad naman agapan. Pagkatapos ng tanghalian, nagkayayaan ng pamilya na mag-picture-picture. Naaalala ko pa noon na nakahilera kami noon at katabi ko pa si mama. At habang kinukuhanan kami ng litrato gamit ang Kodak na camera, yung film pa, kasi noon wala pang mga cellphone na may camera at ang tanging cellphone lang na meron kami noon is 3210. Maya-maya, naramdaman ko na parang inaanod ako papunta sa malalim na parte. Naalala ko pa noon na nakatapak pa ako sa ilalim at unti-unting parang dumudulas yung bato. Yung mga bato kasi doon is parang may mga lumot na. Hanggang maya-maya pa, wala na akong natapakang bato. Napunta na ako sa pinakamalalim na part. Hindi ko alam kung weird pero yung iniisip ko ng panahong yon is si Luffy sa One Piece na hindi marunong lumangoy. Nung oras kasi na yun din ang iniisip ko. Hindi kasi ako marunong lumangoy. Ang alam ko lang, nakikita ko na unti-unting nawawala yung liwanag sa taas. Akala ko nga mamamatay na ako. Pero sa isip ko, ang kailangan ko lang, mapalabas yung kamay ko o mapakita yung kamay ko para makita nila na may nalulunod. Sinubukan ko na lumangoy na kahit kamay ko lang ang mapalabas ko. Hindi talaga ako marunong lumangoy, hindi ko alam ang tamang paglangoy, hindi ko alam kung tama ba yung ginawa ko. Pero nagawa ko naman na ilabas kahit yung balikat ko lang o yung braso ko lang.
Di na ako makahinga at parang mawawalan ako ng malay. Pero maya-maya pa may lalaking parang sinandok ko sa tubig. Naramdaman ko na lang yung braso niya sa kilikili ko at ayun na nga, nasagip niya na ako. Yun pala yung isang mananahi ng family friend namin. Hindi pala nila ako napansin na tinatangay na ako ng tubig. Pagbalik ko sa cottage, hindi ko na gusto na tumapak man lang sa tubig. Nasa malalim pa ako ng pag-isip noon ng yung papa at kuya ko naman yung nalulunod. Pero sa kabilang parte naman sila ng dam. Yung kuya ko kasi napunta din sa malalim na parte. Tapos nung sinasagip siya ni papa, mas nalunod silang dalawa kasi nilulubog ni kuya yung ulo ni papa hanggang sa may sumagip na sa kanilang ibang tao. Nung araw na yun, hindi lang kami yung nalunod. Marami pa. Parang na-trauma na ako at hindi na ulit bumalik doon. Ngayon, nakalipat na kami sa Negros at oo, hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong lumangoy. Kayo, anong kwentong Wawa Dam nyo?